Dalawang urban explorer ang pumasok sa isang masukal na kagubatan nang biglang lumitaw ang isang babae na may kakaibang kilos. What? Ano? Nakita mo ba ang dalawa ko bang kasama? Nakita ba namin ang dalawa mo pang kasama? Dapat nandyan lang sila sa paligid. Hindi tayo dapat dumaan sa daang yun. Hindi. Hindi, ayaw namin makilala siya. Paano kung hindi? Hindi ko alam. Sa una, parang isa lang siyang taong naliligaw, pero nagbago ang lahat nang banggitin niya ang dalawa pang lalaki na umano'y naghihintay sa kanila sa unahan, at dito na nagsimulang maging talagang delikado ang sitwasyon. Ano yun? Hindi ko alam, Diyos ko. Nandito ako at tumatawid sa gubat. Siya ba yun? Oo, pumasok ka. Naririnig ko pa rin ang mga lagutok. Sinusubukan ng mga lalaki na lumayo, ngunit nakakarinig sila ng mga sanga na nababali at mga yabag sa pagitan ng mga puno, tila may gumagalaw sa paligid. Sumisigaw pa rin ang babae habang nakarating sila sa kotse. May ilang tao na naniniwala na isa yung malinaw na bitag, habang ang iba naman ay nagsasabing isa lang itong masamang biro. Sabihin mo nga, ano sa tingin mo ang nangyayari doon? In-upload sa TikTok ng isang tao ang video, sinasabing may kakaibang nangyayari sa bahay niya sa Estados Unidos. Kaya nagdesisyon siyang mag-record habang nagdarasal, sinusubukang irehistro ang nangyayari pag mag-isa na lang siya. Yes, I'm on sound right now. Okay. Sa ngalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo, inihiling ko po na sana ay samahan mo ako dito habang ako'y nagdarasal. Ama, pwede po ba kayong pumunta? Nagsimula na ang aktibidad. Pumunta ka na rito. Sa ngalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo, hinihiling kong umalis ka ngayon sa bahay na ito. Hinihiling kong isali mo ang bahay na ito ngayon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Ama, pwede ka bang pumunta rito ngayon? Nangyayari ito ngayon mismo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Pero kailangan po umalis dito. Hindi! Wag! Hindi! Sa simula, wala namang nangyayari, pero biglang may tray na nahulog sa kusina niya. Naparalisa ang may-ari at pagkatapos ay unti-unting bumukas ang pinto ng ref na parang may hindi nakikitang nagtutulak mula sa loob. At nung akala mo sapat na yon, biglang gumalaw ang isang upuan at dumula sa sahig kahit walang humahawak dito. Mabagal ang galaw, mabigat at masyadong sinadya para masabing aksidente lang. May mga nagsabi na baka may sinulid, edit o baka montage lang. Pero may iba namang naniniwala na isa itong malinaw na poltergeist. Pero kung sa kusina mo mismo nangyari yon, anong gagawin mo? Magre-record ka pa rin ba? O tatakbo ka na palabas? Napansin ng isang ina na palaging nakatingin ang anak niyang si Evelyn sa isang madilim na sulok ng kwarto niya na parang may nakatayo roon. Sa una, inisip niyang imahinasyon lang ng bata yon. Wala namang kakaiba doon. Isang gabi, habang nag-uusap sila sa bahay, may sinabi ang bata na ikinatakot ng ina. Kanino ka nakikipag-usap? Kanino ka nakikipag-usap? Apple? Hindi. Apple. Kanino ka nakikipag-usap? Evelyn! Kanino ka nakikipag-usap?
Kanino ka nakikipag-usap? Makinig sa usapan. Paulit-ulit tinatanong ng nanay, kanino ka nakikipag-usap? Sagot ni Evelyn, ang tiyuhin ng nanay niya na nandoon. Matagal nang pumanaw ang tiyuhin na iyon. May ilang pang nagsasabing may naririnig silang kakaibang tunog mula sa hindi nakikitang bagay. Walang nakakaalam kung ano ang tinitingnan ni Evelyn. I-comment kung naririnig mo rin ang tunog na iyon. Ano ba yan? Totoo ba to? Ano ba talaga to? Bakit nangyayari to sa eskwelahang ito? Pakiusap. Sabihin mo hindi yun bangkay. Hello? Hello? Uy, may mamabala. Noong Pabrero 2024, pumasok si Urbex Hill, isang explorer, sa abandonadong paaralan sa Cleveland, Ohio na may mabigat na kasaysayan. Pagpasok niya, napansin niyang may bagay na dati ay hindi nakaharang sa pinto pero ngayoy parang nailipat. Sandali lang. Hindi ganito dati. Hello? Hello? Si. Hindi ko maalala kung ganito na dati. Baka oo. Baka nababaliw na ako. Hindi ko maalala. May kakaibang amoy dito. Medyo nakakatakot talaga makita yon. Nakasulat. Hindi ko alam kung saan pupunta. May mga butas ng bala sa buong salaming ito. May isang taong nagpaputok dito. Tingnan mo yan. Nakakalaso ng hangin dito. Ramdam ko, may kakaibang amoy dito sa likod. Parang may nagluluto. Habang sumusulong siya, nakita niya ang mga salamin na may butas ng bala, bagong itsurang sapatos at salitang help sa isang bahagi ng gusali. Ano sinasabi niya? Help! Hindi ako magsisinungaling. Medyo nakakatakot yan. Wala. May ilang sapatos doon sa likod. Ang pinakamasama ay nang makita niya ang madilim na bakas sa sahig, papunta sa pintong may markang 666. Tingnan mo, parang may dugo sa sahig. Oh, ang dami. Tingnan mo to. Iyan ay bakas ng dugo. Grabe yan. Papunta yan sa pintuang yon. Ano ba yan? Paninira ito ng ari-arian. Tuloy tayo. Sa loob, may mga mansa na parang dugo at pati mga basyo ng bala. Ano ba to? May isang taong nadugo. Totoo ba ito? Ano nga ba? Kuya! Nasa lahat ng dako. Ano? Hindi ito maaaring totoo. Grabe yan. Yan ay. Naglagay sila ng 666 sa pinto. Maya-maya, may sunod-sunod na malalakas na katok. Pero parang totoo yun. Sana hindi naman. Ay, lintik. Uy,
May mga basyo ng bala. Lintik! May tao sa loob. At nang suriin niya ang mga kamera na iniwan niyang nagre-record, may mga aninong gumagalaw sa buong gusali. Ang video ay kinuna ni Franco, isang paranormal investigator na pumasok sa lumang abandonadong psychiatrikong ospital sa Estados Unidos. Ang lugar na matagal lang sarado ay may madidilim na pasilyo, bakanting mga kwarto at mga bakas na isang panahong puno ng pagdurusa. Sa totoo lang, sinusubukan ko pa rin hanapin kung saan nanggagaling ang tulog na yan. Nanggagaling ito mula sa kwartong ito. Ang weird nun, sinasundan ko yung tunog na yan. Sinusubukan kong makita kung mahuhuli ko siya sa camera. Gusto kong makita ninyo ito. Walang nangyayari sa paligid ko. Walang naman ang kwarto. Ang pinto, kusa lang bumukas. At mabigat ang pintong yan. Habang iniikot ni Franco ang isa sa mga lugar, unti-unting bumukas mag-isa ang isang pinto. Walang tao sa likod. Mukhang walang hangin, pero malinaw ang galaw. Pumasok si Franco para tiyakin ito, pero ang kwarto ay ganap na walang laman. Ilang sandali pa, isang nakapirming kamera sa labas ang nakakuha ng puting figura na tumawid sa bakuran na di namalaya ni Franco. Sa loob ng gusali, bumukas ang plastik na kurtina na parang may dumaan na di nakikita. Nakakatakot ito. Gusto ko makasiguro na kaya ako maglakad doon. Gumalaw yon. Posibleng dahil sa presyon ng hangin, negatibo man o positibo, pwede rin akong nagkamali. Sabi nila, maaring hangin lang, suggestion o baka nagkataon lang.
pero masyadong maraming nangyari sa maikling panahon. Makikita sa clip ang isang lalaking nag-explore sa basement ng malaking gusali mag-isa sa gabi. Tahimik ang mga pasilyo, tahimik ang paligid at tila normal ang lahat. Ngunit habang naglalakad siya, may nangyaring sumira sa katahimikan. Saan kaya galingan? Nahulog ng malakas ang isang mabigat na libro sa sahig mula sa malapit na ibabaw kahit walang taong malapit na nantulak nito. Ang kakaiba ay hindi lang ang pagkahulog nito kundi kung paano ito nangyari, biglaan at walang babala sa gitna ng lugar na walang tao. May ilang nagsasabing inihanda lang ito, ang iba naman ay dahil sa hangin o maling pagkakalagay. Pagkatapos mapanood ang video, ano ang paliwanag mo? Si Raga, isang paranormal content creator, ay nag-imbestiga sa isang abandonadong ospital na kilalang pinamumugaran ng mga multo. Nagdala siya ng mga kamera kagamitan para sa investigasyon at gumugol ng ilang oras sa pag-iikot sa madidilim na pasilyo at sirasirang mga kwarto. Pero habang nasa pagbisita, wala namang nangyaring kakaiba. Nagsimula lang ang problema nang makauwi na siya sa kanilang bahay. Maya-maya, gumalaw ang mga gamit sa sala. Biglang sumasara ang mga pintuan at may narinig siyang nakakakilabot na ungol habang nagre-record. Gumagalaw ang pinto. May tumama lang sa upuan sa kanan ko. Diyan. Anong sinabi ko sa inyo? Uy, putz. Kalaunan, sinubukan niyang makipag-ugnayan sa pinagmulan ng lahat ng iyon. Kung may kaluluwang kailangan ng liwanag, naririto. Hindi ko talaga inasahan yun. Habang nasa session, may ilang gamit sa kusina ang nahulog sa sahig at isang kahon sa kabinet ang gumalaw kahit walang humawak. Sa tingin mo ba may nadala si Raga mula sa ospital na nakakapit sa kanya o baka naman may mas simple lang na paliwanag ang lahat ng ito? Akala ng may-ari ng aso ay mag-isa lang siya sa bahay nang biglang may kakaibang bagay na naitala sa kamera. Akala ng YouTuber na si Hoopla 22 na binibiro lang siya ni Derek tulad ng dati. Ngunit biglang tumahol at nag-iba ng kilos ang aso niyang sinala na hindi normal sa kanya. Nala. Nala. Nala.
Nala? Derek? Nala, hala, Donna! Nala, halika na. Seryoso ako. Derek? Saan ka pumunta, prinsesa? Nala! Baby, huwag! No! Anong nangyayari, Angel? Sino ang mahal ko? Sino ang mahal ko? Magandang bata. Sige. Ang weird nun. Parang hindi ko pa siya nakita sobrang takot. Hindi ko pa siya nakitang ganun katakot. Derek? Derek, ikaw ba yan? Nala! Nala! Tara na, alis na tayo. Nala, tara na, alis na tayo. Tara na, tara na. Habang naghahanap siya sa bahay, nakita niya si Nala na nagtatago sa kwarto, nanginginig at ayaw lumabas. Sabi niya, hindi pa niya nakita ang asong ganoon katakot. Biglang may narinig siyang ingay sa kusina. Habang inilalabas niya si Nala, kusang nagsara ang pintuan ng kwarto. Simula nung gabing iyon, sina Hubla 22 at Nala ay natulog na sa bahay ng kanilang magulang. Salamat sa panonood. Mga matatapang lang ang nakakaabot dito. Like, subscribe at i-activate ang kampanita para sa mas maraming katatakutan. Sana'y maganda ang bangungot mo.